beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na. Eto na! Pasok! Issue na ito. Yung sundalo, hindi siguro na-realize ng sundalo na hindi niya itutuloy yung magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo na itong tao, Oh my God! ha? Ituloy yung kasal. Pwede kasal yan may prerogative. May batas naman kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede kang sampahan ng kaso or pwedeng damages. Pero, tingnan mo, binabastos niya yung dinatawag niyang duwag. Ito, pakinggan natin. Alam nyo mga kababayan, meron ng isang sundalo na tila ba gustong umurong dun sa kasal sa isang babae na nagreklamo kay Tulfo. Pagkareklamo, eto nga, syempre alam nyo naman si Tulfo, di ba? Yung mga bagay na ganyan, na mga sensitibo, kasi sensitibo yan, na hindi naman kailangan pinupubliko yung mga ganyang mga usapin ng buhay ng may buhay. Di ba? Ngayon, etong si Tulfo na pakialamero, 'di ba? Pinakialaman at yun na nga yun, 'di ba nga? Tama naman yung sinabi ni Kuyang dito na alam nyo, kay babae kay lalaki, kahit pa nakaset na yung kasal ninyo, kung meron kayong nakita na hindi nyo nagustuhan, na alam nyo yun, sabi nga nila bago kayo ikasal pwede pa kayo na magbago isip. Kahit nga nandun na kayo sa simbahan sinasabi na nung pare, hindi na ba magbabago isip nyo? Kasi kung magbabago pa, pwede pa nating hindi ituloy itong kasal na to, di ba? Pero etong si Tulfo, gusto yata ipilit. Ipilit yung karapatan naman ng bawat isa sa kanila. Karapatan din naman ng sundalo na hindi na ituloy yung kasal kung gusto niya. 'Di ba? Sabi nga dito, prerogative ng bawat individual 'yan. Bakit 'di ba? Bakit mo pinipilit, Tulfo? Ang nangyari dito mga kababayan, binuli niya ng binuli itong sundalo na ang problema pa na isa, sinasabi na ng sundalo na Sir Rapi, nasa gitna po kami ng labanan, nasa critical kaming kalagayan. Mamaya ko na po sasagutin 'yan. Etong si Tulfo, sandali. Ako muna, ganun no, tapos kanya binuli niya ng binuli yung sundalo. Napakagago, no? Napakagago. Pakinggan nyo itong interview at kung paano niya bulihin, mata-matahin itong sundalo. Itong ating sundalo na nakikipaglaban para sa bayan. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Ito. Kita nyo una pa lang sinabi, sir. Sinagot naman na nung sundalo yung tawag, di ba? Sinagot na yung tawag ng sundalo na tumawag. Tinawagan siguro nung crew nila doon na pwede ka daw bang kausapin ni Idol Rapi nila. Di ba? Syempre, bilang respeto, marespeto naman yung sundalo Sinagot niya, pinaunlakan, pero nga nasa kalagitnaan nga ng critical na kalagayan dahil sa pakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan. Di ba? Pero alam nyo, ano sinabi ni Tulfo? Pakinggan ninyo yung magaling nyong senador. Di ba? Pakinggan nyo tong, naku, pinang yan. Naloko na. Pasok! Kung muna magsalita, makinig ka. Kita nyo, ako muna magsalita, makinig ka. Parang alam nyo yun, kung putang ina, sundalo yan. Diba? Hindi porke senador ka, pwede mo nang gawin lahat, sabihin lahat sa mga tao, no? Wala ka nang pagrespeto sa kapwa mo, porke senador ka na. Diba? Grabe tong idol ninyo. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba?
Ito, ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Oh, di ba? Oo. Duwag ka, sir. Mm. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. O, kita mo kung gaano niya, insultuhin? Nakita niyo kung gaano niya insultuhin? Ano namang kinalaman nun? Doon sa karapatan niya na tumanggi sa kasal na kung ano man yung kasal na napag-usapan nila. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka. Sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Parang gago, di ba? Parang gago. Gagong-gago talaga, di ba? Hindi nga. Oh. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo siya, nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. O, kita mo. Papaliwanag nga naman niya yan eh. Kita mo napakagalang pa rin. Nagdadrive yung mama. Gusto talaga pinipilit mong kausapin. Naloko na. Hindi nakakagigil talaga. Pasok. Sige, paliwanag mo mamaya. Pagkatapos, Kasi critical yung pabalikan namin. ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Oh, kita mo, critical nga. Kanina pa sinasabi, lintik ka. Ha? Hindi mo pa, naku, hindi maintindihan, no? Natatawa pa siya, tingnan niyo yung itsura. Parang natutuwa pa siya. Oh, tingnan niyo, sasagot niya, Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sir ha. Kita mo kung gaano kagago? Gago talaga, di ba? Kita nyo ha, matapos yun, panggagago niya doon sa sundalo. Matapos yun, anong ginawa ni Tulpo? Pasok. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating po sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ko, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag. Hoy! Tulpo! Tinawag mong duwag? Magsusundalo ba yan kung duwag yan? Kung di ka ba namang gunggong? Di ba? Di ba? Mamaya, pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Oh, narinig mo, critical. Oh, sabi pa niya, critical. Oh, tapos meron pang rebat yan. Oh, pakinggan niyo yung rebat niya. Ko, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat. Bobo talaga! Diba? Critical na nga yung kalagayan eh. Hindi mo pa bitawan. Naloko na. Diba? Napakabobo. Critical na nga yung kalagayan ng sundalo, mga kababayan. Pero siya, alam nyo, hindi pa niya bitawan. Hindi pa lang niya sabihin na, nako, o sige na, at baka akong makasagabal ako sa inyo. Diba? Siya hindi. Minata pa, minaliit pa lalo. Naloko na. Kasi ninyo sana man lang sana man lang Sir Rafi, humingi kayo ng dispensa, no? Nag-public apology kayo diyan sa programa nyo, 'di ba? Baka maaari pa na na maunawaan namin. Kaya lang alam nyo, imbes na humingi kayo ng dispensa at sorry doon sa pamilya. Hindi. Alam nyo yon, parang nag-damage control lang ito dito. Sige, panoorin nyo. Na ito ra pong si Private First Class Raymond Canlog ay na-ambush during operation at siya po'y nasawi. Kami po'y Ikaw na nagsabi, during operation, ina mo. Ina mo ka. Kita mo kanina, sabi mo, tatakbo at iiwan yung mga kasama sa laban.
Tapos ngayon sasabihin mo, yan pagkatapos mong bulihin at laitin, may paganyan-ganyan ka na ngayon, para masabi lang na na naku, mali yung ginawa ko 'di ba? Isip-isip niya pero hindi niya tatanggapin yung pagkakamali niyan. Oo, tatanggapin niya ba yung pagkakamali niyan? Naloko na. Hindi niya tinanggap. Kiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. This was Ay, nako, nakiramay ka pa, plastic na plastic ka. Naloko na. 2 weeks ago ata, no? Yes po, July Nung 9 natin. po natin. July 9. Yes. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi. Oo, 'di ba? I-interviewin pa niya yung commander nung malamang commander ito nung yung sundalo. Magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari? Yaba, asintado. Nireklamo. Ambush po itong nangyari, Colonel. Ang nasa report po natin is encounter, no? Encounter. Sa kabilang panig po, sir. Encounter. Paano yan? Nakipagbakbakan yung sundalo na tinawag-tawag mong Tinawag-tawag mong takot? Tinawag-tawag mong duwag? Ngayon, nakipag-encounter. Namatay sa encounter yung mama. Aba? Mag-sorry ka na. Mag-sorry ka na. Naloko na. Sir, sa mga kalaban, meron Wala tayong it's still to find out kung meron, pero meron tayong report na 4 ang patay sa panig ng kalaban, no? yun lang po, sir, kino-confirm lang namin. So kahapon po nangyari ito. So Kahapon during po. the operation, nasawi po 2 sundalo natin at Nasawi yung yung binuli mo. Sabi mo, nasawi ho yung binuli ko. Oo, yung minaliit ko. Yung sinabi ko nga magtatago doon tatawagin yung mama niya, magsusumbong. isa na nga ron si PFC Canlog. Okay. Kami po ay nakikiramay po kay Mag-sorry ka, hindi na kailangan yung pakikiramay mo. Tapos mong buli-bulihin, ay kiramay ka. sa Philippine Army at maging po sa kanyang pamilya. Salamat po, Colonel Zagala. Salamat, Rafi, at nakikinig maganda. Bakit hindi mo yan Ganun rin ang gawin mo. Oy, ikaw, oo. 'Di ba? Tingnan niyo ang niya ang galang niya rito Kiramay po kay PFC Canlog at sa Philippine Army at maging po sa kanyang pamilya. Salamat po, Colonel Zagala. Salamat. Kita mo? Salamat po, Colonel Sagala. Bakit to sa ordinaryong sundalo? Bakit ganun ka makipag-usap? Ganito ka makipag-usap, lintik ka. To. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa engkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na. Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka. Karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo. Takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo. Dahil duwag ka. Alam nyo ito ulitin ko lang yung punto ko rito. Ano ba kinalaman neto sa pagiging sundalo neto? Siya pag ayaw niya, dito sa di umano'y pakakasalan niya dapat. 'Di ba? Karapatan din naman ng sundalo kahit ako Kahit pa nakaset na yung kasal namin, pwede akong tumanggi. Kahit kayo, pwede kayong tumanggi. Kung meron kayong nakita na hindi maganda at huli nyo na nadiskubre yung ayaw nyo sa isang tao, babae man yan o lalaki. 'Di ba? Anong kinalaman nun? Sa pagiging sundalo niya, animal talaga to si. Kung maapektuhan yung iyong pag-iisip sa problema mo, tulad niya na nilathala mo sa social media, yung problema nilang yan, at iniisip niya, imbis na makapag-concentrate sa pakikipaglaban doon sa mga kalaban niya, ayun, hindi na. Di ba? Naisip kaya ni Tulpo yon? Sa bagay, hindi. Oo. Okay. Kami po ay nakikiramay po kay PFC Canlog at sa Philippine Army at maging po sa kanyang pamilya. Salamat po, Colonel Zagala. Salamat, Rafi, at nakikinig magandang hapon po sa inyo. Mabuhay po ang Philippine Army. Naku! Plastic, oo. Kaplastikan yun, oo. Salamat. Ma'am Desiree, Hello po, sir. ano pong reaksyon niyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesman. Eto. Talagang in-interview pa niya yung babae.
Ay, nako. Oh, tapos magre-report siya sa ex-girlfriend ng sundalo. Ay, nako. Oh, sige, pasok. Person ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumao na po si PFC Canlog. Eh, ayun nga po, sir. Pero bakit ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Ayos, may background pa. Ay, may background pa mga boss. Oh, tuloy. Sa lahat ng post, lahat po, binabash ako ng dahil daw po sa akin. Kasi namatay daw po yung ex ko. Wala naman po akong ginawa. Ang akin lang dati. Oy, teka muna. Alam mo, hindi lang dapat ang ibas dyan, ikaw. Oo, dapat pati to. Talaga to. Ito. Itong ano na to, ha? Ito, yan o. Naloko na. Pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, diba? Dami pong lumalabas ng doon na ako yung sinisisi. Kasi nga daw po, stress na daw po si Raymond Canlog. Tapos ngayon po, bakit pa siya kasi sinama sa operation? I-floating po, naka-floating siya. Para pang gustong isisi doon sa pamunuan ng army. Naloko na. Loko rin eh. Oh. Bakit sinama pa siya? Anong rason ng 6 ID sa akin, sir? Kulang yung tao kaya siya sinama. Hindi naman po yung rason, di ba, sir? Na isama. Naloko na. Parang gusto pa nilang isisi sa pamunuan. Po siya isang tao na may kaso. Maging ako, ma'am, Oo. binabash din. Pero Ah! Naloko na. Dapat lang na-bash ka. Oh, matapos mong matamatahin, insultuhin, 'di ba? meaning Bob, Dahil lang sa kanyang quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube. Pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki na Sundalo. itong lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati, tapos, hinihikayat niyan, kausapin in public, yung lalaki na kasal kuya na nandoon sa gera, Sa battlefield. sa battlefield. Ha? Tapos, sinasabi niya, kasi hindi siya pinaunlakan nung sundalo, duwag ka, para ka sa baby ka ng mama mo, ganyan. Oh, but he didn't realize na dahil doon sa bakbakan namatay yung in sacrifice for the country, Mr. Tu. Correct. Oo. 'Di ba? Sinakripisyo yung sariling buhay para sa ating bayan. Para labanan ng mga lumalaban sa gobyerno. Namatay sa line of duty yung sundalo, ikaw tulpo, gagalit tong mga to. Namatay yung in sacrifice for the country, Mr. Tulpo. He died in the line of duty. Died in the line of duty. In the line of fire. Ikaw, anong ginawa mo, tulpo? Naloko na. Pasok. Did you die in any battlefield? Pero yun, namatay. Gusto mo pang pahiyain in public. And that person has sacrificed his lives for the Filipino people. Correct. Di ba? Sinakripisyo yung buhay para sa mamamayang Pilipino. Afterwards, tameme siya dahil he finds himself guilty na yung gusto niyang bastusin sana sa kanyang programa ay nagsakripisyo ng buhay niya sa battlefield for the Filipino people against the BIFF. In the line of duty. The line of duty. Namatay yung sundalo. 'Di ba? Patapos hindi mo man lang makakitaan sa kanya, nag-guilty. Na mag-sorry. 'Di ba? Na feeling niya tama pa rin siya. 'Di ba? 'Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.